So, siyempre alam naman natin na itong, mga Duterte senators na ito na magkapatid na Cayetano, talagang ano po 'yan, hindi papayag 'yan na hindi po makapag-abogado kay Sara Duterte. At 'yan po ang, ginagawa nila, nakikita natin, si Alan Peter Cayetano parang laging galit na galit kay Lotok o kaya kay Kalilong, 'di ba parang laging gigil na gigil, parang parang ano siya, dapat ganito ang ano mo, parang gusto laging kamping-kampi kay Sara Duterte yung witness ano. Ngayon alam niyo po, ito yung matinding tanungan, nitong, si Pia Cayetano at si Attorney Ligutan. Alam niyo ito, pinagmamalaki kasi ni Pia Cayetano na abogado siya. Tapos, yung tanong niya, sinagot ni Attorney Ligutan ng talagang parang alam mo facepalm, parang gano'n, yung parang sinampal ng katotohanan na, naku po pakinggan po ninyo, talaga naman sabi ko nung narinig ko 'to, nung napanood ko 'to, medyo kung ako si Pia baka hindi na ako pumasok, nakakahiya. Question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Okay, so is it personal or is it a general sentiment? Salamat Senator Pia Cayetano, maraming salamat sa pagkakataon. Yung sagot sa tanong na iyan, yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. It just so happened, Your Honors, as an answer po sa tanong ni Senator Pia Cayetano, may dalawang kaso na po yung Supreme Court. Yung isa is Paera versus People. Yung GR number, siguro yung mga law students, GR number 181626, May 30, 2011. The title is Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Ibig sabihin, hindi po required na yung biktima mag-execute ng affidavit upang yung akusado po pwede ma-found guilty ng grave threat. Paera versus People. But more than that, Your Honor, please. Ayan unang sagot ni Attorney Ligutan. Hindi na kailangan na mag-execute ng affidavit yung pinapatungkulan ng grave threat. Parang ganun din nangyari dito kay PBBM, di ba? Hindi naman siya ang nagreklamo o pinansin niya yun, nakarating sa kanya yun, napanood niya, naglabas siya ng statement, pero, di ba, hindi siya ang talagang naging complainant. Kasi nga po, syempre, di ba, tayo nga, gobyerno, di ba, pinoprotektahan tayo ng gobyerno. Tayong mga mamamayan, pinoprotektahan tayo ng batas. 'Di ba? Laging naririnig natin 'yan. Una ang mamamayan, una ang kapakanan ng taong bayan. 'Di ba? Lagi nating naririnig 'yan what more pa kaya yung kapakanan ng ating presidente? Siyempre kapag ang presidente nanganib ang buhay, pinagbantaan ng buhay, ginawa ng masama, may mga taong magtatanggol po dyan. Hindi lang tayong mga taong bayan, tayong mamamayan, ang mayroong proteksyon. So katulad nun, ang nangyari, NBI ang nag-imbestiga, sila ang nakapag-check kung ito ba'y may grounds para sa grave threats. Diba? Sila ang nakapag-imbestiga, nakita nila, pinanood nila, o nakitaan nila ng prima facie evidence. Diba? Kaya, ikaw,
Senator Pia, siguro baka kinakalawang na, abogado daw siya, pero di ba pa, baka kinakalawang na kasi katulad niyan, tinanong mo pa. Tinanong mo pa. Eh di ba ikaw na nagsabi dapat nagre-research ang mga researcher o tauhan, sekretary ng mga senador. Tinuruan mo pa nga ang mga kapwa mo senador na mag-research, magtanong, kausapin ang mga tauhan. Mukhang dito sa part na to, Senator Pia, hindi ka nag-research. Mukhang wala kang inatupag kung hindi ang intindihin na dapat si Sara Duterte ay makaligtas dito sa impeachment trial. Ayan na, 2 kaso. Meron na palang nangyaring ganito. Ba't hindi mo alam? May isang kaso pa. No less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor, to repeat, etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court of the Philippines, Your Honor. Okay, thank you for the question. Diba? Napa-thank you na lang si Pia eh. Okay, thank you. Diba? Hindi po opinion ha. Ginamit po ang Supreme Court. Desisyon ng Supreme Court po ang pinang-soplak dito kay Pia Cayetano. Diba? Ano yun, nagkulang ka ba ng research? Diba nagtuturo ka? Magtanong sa abogado, kahit nga daw siya abogado na, nagtatanong pa rin siya sa abogado. Mukhang dito nga po talagang kinulang sa research at pagtatanong si Pia Cayetano dahil nga po hindi niya alam na meron na palang ganitong 2 desisyon ang Supreme Court na hindi na po kailangan na itong ating katulad nun, yung pinagbantaan ng grave threat, pinagsabihan ng grave threat kahit pala wala itong affidavit, 'di ba? Pwedeng makonvict. Pwede talagang makasuhan yung isang nagbanta. At dito nga sa pangalawa, ito naman pong mga na ito, mga tao na pinagbabantaan. 'Di ba? Pwede rin sila na magdemanda, people na ang magdedemanda. Laban na sa people of the Philippines. Gobyerno na ang kikilos. Hindi po yata nag-research itong si Pia Cayetano. Hindi na pala kailangan na makaramdam ng takot kasi nga yung bunganga lang naman ng yung sinabi. 'Di ba? Yung sinabi na kapag ako ginurgur, dapat gurgurin mo din 'yan. Doon pa lang sa ganun pa lang na salita, meron ng paglabag sa batas. Hindi na kailangan na tanungin pa, natakot ba yung pinagbantaan? Ay hindi natakot. Hindi pala natakot hindi grave threat 'yan. Hindi gano'n. Kaya Senator Pia, siguro turuan mo ring mag-research yung sarili mo katulad ng pagtuturo mo, yung pagle-lecture mo, yung yung nakaraan, yung pinagsabihan mo yung mga kasamahan mong senador na magtanong sa mga abogado. O ikaw, abogado ka, magtanong ka sa kapwa mo abogado. Bago ka pumunta diyan sa sa tawag niya, pedestal ba yan? Kung ano tawag niya. Magtanong ka muna sa abogado. Kasi hindi mo alam, si Attorney Ligutan,
ano yan, summa cum laude daw yan, galing talaga daw yan. Kaya automatic yan, ano, sagot kaagad si Attorney Ligutan, talagang naipaliwanag niya, hindi opinion. Dalawang kaso, dalawang desisyon ng Supreme Court ang pinangsoplak kay Pia Cayetano.